Oh my god. Tago 100 pa naman lahat to. 3, 4, 5. My god, ang dami na yan na natira. This is all that's left of a working student's hard-earned money after being devoured by termites. Hindi ko lang po namalaya na instead ipon na pera, ayun po ang nangyayari na nawala pa sa akin. Daming pera na nasayang. Oh, tinan mo. Ibo yung kinain. Yung iba din na nga makita. Hirap mag-ipon. My name is Randy Gasang Buganutan. I'm 27 years old. I'm a working student and I am a freelancer. Kasi yung kasama ko doon na tao, nagwawalis siya. Tapos yung pagwalis niya, nasagi daw niya yung alkansya. Tapos ngayon, pagkasagi niya, bigla daw may pumatak na uod. Sabi niya sa akin, "Sir, may uod dito na pumapatak galing doon sa alkansya." Kaya doon po, nag-worry ako kasi wala naman pong uod doon sa Kaya sabi ko, hindi yon uod, kundi anay yan. Kasi nasa karton o nasa alkansya. Kinain ng anay yung pera ko. Oh. Guys, ang dami talaga. Grabe. Bakit? Initial reaction ko po nung nangyari is na-shock lang po ako, natulala lang po ako. Yung nahawakan ko na po siya, doon na po nag-sink in sa akin na parang umiiyak ako, yung parang naluluha ako na hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. For 3 months, Randy has been saving money for his school fees. But after the incident, he lost more than half of his savings. Nasa 20,000 po talaga yung laman nun. Nasa 6,000 lang po yung nasave ko nun. Meron po kasing daily na nilalagay doon, yung tag 100. Tapos yung akin po, galing po sa work as freelancer, naglalagay po ako doon ng 1,000 bills. Ang alkansya po kasi karton yung loob. Pero yung top and the bottom niya is lata. Nabili ko lang siya doon sa lako-lako. Di ko naman po in-expect na ganun pala po yung mangyayari sa ganung alkansya. Wala po kasi akong bank account. Kasi di ba po ang bank account po may maintaining balance po. Then ako wala naman po akong noon that time kasi pag magbank po kasi palagi po araw-araw magde-deposit. Yung inanay wala na talaga siya. Like this na po yung ganito na po talaga siya, lupa na siya. Ganyan. According to the Bangko Sentral ng Pilipinas, mutilated banknotes may still be valid for redemption, but only if all these 3 conditions are met. The banknote should still be at least 3/5 or 60% of its original size, a portion of the signature still remains, and the security thread should still be present unless it has been lost or damaged by fire, water, chemical, or bitten by termites or rodents and the like. Pinakita ko siya sa isang kaibigan ko na sa bangko din siya nag-work. Sabi niya, hindi na daw po kaya. Hindi na po ako lumapit kasi po, alam ko na po mangyayari na na parang hindi na po talaga siya kaya kasi more on, na siya ganito na. Ganyan. Parang sabi ko, hindi na din po siya kahit pilitin ko man, baka hindi lang din po i-honor na mapalitan kasi durog-durog na po, wala na pong trace ng serial number. Advice ko po doon sa mga gusto mag-ipon, yung sinasabi po nila is yung piggy bank daw na mga plastic or yung mga bote daw, yung parang mga glass of wine na mga malalaki. Kung mag-iipon po kayo, mas maganda doon na lang po yung sure nyo po na hindi po siya maamag, hindi siya maanuhan ng mga anay or safe siya sa mga insect.